Sa wakas ay narating ni Jiang Yang ang teritoryo ng Cyclone Wolf, isang lugar na kilala ng marami bilang libingan ng mga baguhang estudyante. Sa zonang ito, ang mga lobo ay may antas na level 6 hanggang level 9, habang ang kanilang hari ay umaabot sa level 10, para sa mga mababang antas na estudyante, ang pagpasok dito ay katumbas ng isang tiyak na kamatayan. Ang mga balitang maraming estudyante ang pinatay ng mga mababangis na halimaw na ito ay hindi pagmamalabis. Tunay na nakakatakot ang lakas ng mga Cyclone Wolf, ngunit para kay Jiang Yang, sulit ang panganib habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Napakataas ng karanasang makukuha rito kaya posible ang umabot sa level 10 sa iisang pagsubok. Iniisip ang gantimpala, dahil doon pa lamang sa level 10 nagsisimulang maging tunay na kapana-panabik ang lahat dahil doon nagigising ang mga bagong likas na kakayahan, karaniwang inaabot ng 10 araw ang isang ordinaryong estudyante bago marating ang antas na iyon, ngunit wala siyang ganoong karaming oras. Sa likod ng mga batuhan sa disyerto, tahimik na nag-aabang ang mga lobo sa kanilang susunod na mabibiktima. Bukod pa rito, ang pagiging level 10 ay nagbibigay sa kanya ng legal na pahintulot upang magsanay ng mag-isa sa bukas na larangan, isang bagay na napakahalaga sa kanyang mga plano upang maging pinakamalakas. Pagdating niya sa pasukan, agad siyang hinarang ng isang instruktor, hindi ito makapaniwalang may isang batang gustong pumasok sa lugar na ito gayong 6 na katao ang karaniwang bumubuo sa bawat koponan. Ikinwento pa ng instruktor ang tungkol sa isang henyong rank A na naging lumpo matapos subukang magpakabayani sa base na ito. May halong paghamak ang tingin nito kay Jiang Yang, para sa kanya, ang isang dual rank F na nagtangkang pumasok dito ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Ngunit hindi man lang natinag si Jiang Yang, nagpasalamat lamang siya sa babala at mahinahong sinabing desidido na siya. Napailing ang instruktor at tinalikuran siya, kung gusto niyang mamatay, hindi niya ito pipigilan. Walang pakialam si Jiang Yang sa pangmamaliit ng iba, patuloy siyang naglakad habang sa isip niya, walang isang gala at tahol na aso ang makakahadlang sa kanyang landas patungo sa pagiging pinakamalakas. Pagpasok pa lamang niya sa loob, agad na lumitaw ang mga Cyclone Wolf, nakalitaw ang kanilang matutulis na pangil at handa siyang pagpira-pirasuhin. Ngunit walang pag-aalinlangan, sumugod si Jiang Yang ng buong bilis. Hinugot niya ang kanyang espada at agad itong nagliwanag. Matagal na niya itong hinihintay, bulong niya habang inihahanda ang kanyang unang atake. Mula sa mataas na plataporma, pinagmamasdan siya ng instruktor, binanggit niya na isang dual F rank ay tunay na isang world-class, top-tier na basura. Sigurado itong isa lamang siyang hangal na mamamatay sa loob ng ilang sandali, parang ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang henyo dahil sa padalos-dalos na pag-atake na walang ingat. Subalit sa susunod na sandali, nagsimulang umulan ng mabilis na hiwa. Isa-isang bumagsak ang mga lobo na para bang wala lamang sila, patuloy namang tumataas ang kanyang experience points. Nanigas ang instruktor sa gulat sa kanyang nakita, hindi niya maintindihan kung paano nananatiling kalmado ang bata habang pinapatay ang mga lobo nang hindi man lamang gumagamit ng kahit isang espesyal na kakayahan. Unti-unting bamalat sa kanya ang malamig na pawis, nagsimula siyang mag-isip na baka ang batang ito ay isang nakatagong henyo. Makalipas ang ilang oras, isang nakabibiglang tanawin ang bumungad, bundok ng mga bangkay ng lobo ang nakatambak, at sa pinakatuktok nito ay nakaupo si Jiang Yang, balot ng dugo. Tuluyang natulala ang instruktor, ngayon ay kumbinsido na siyang tunay na henyo si Jiang Yang. Natakot pa siyang baka gantihan siya nito sa lahat ng sinabi niya kanina kaya tahimik na lamang siyang umalis nang hindi napapansin, dahil alam niyang kapag nakita siya nito sa kanyang paglabas, paniguradong ipapahiya na naman siya nito. Bagamat puno ng sugat at dugo ang kanyang katawan, umabot si Jiang Yang sa level 9, alam niyang kung hindi dahil sa kanyang kakayahang regeneration, matagal na siyang namatay ng maraming ulit sa lugar na ito. Malinaw ang paglalarawan ng kakayahan, gumagamit ito ng 100 mana, ngunit ganap nitong pinapagaling ang gumagamit, isa itong kakayahang maituturing na parang cheat code sa anumang labanan. Habang nakatayo sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay, napagtanto niyang ibang-iba ang mga Cyclone Wolf kumpara sa mga kuneho. Mas mabilis, mas matalino, at mas nakamamatay ang mga ito. Sinulyapan niya ang kanyang duguan niyang katawan, kahit ganap siyang gumaling dahil sa regeneration, nananatili pa rin ang kirot ng mga sugat, ngunit hindi yun sapat upang pigilan siya. Habang hinugot niya ang kanyang espada sa katawan ng Cyclone Wolf na patitig siya sa unahan, inisip niya, kung ito ang kapalit ng pagbabago ng kanyang kapalaran, ang sakit na ito ay wala lang. Biglang lumitaw mula sa kadiliman ang isang napakalaking anino na may nagliliwanag na mga mata, dumating na ang oras ng paghaharap ng dalawang hari.
Nagpakawala ng nakakabinging alulong ang Cyclone Wolf King na umalingaw sa buong disyerto. Isa itong level 10 na halimaw, at ang balahibo nito ay sinasayaw ng hangin, dahilan upang makagalaw ito sa halos imposibleng bilis. Nanatiling kalmado si Jiang Yang habang sinusuri ang kanyang kalaban, natukoy na niya ang dalawang pangunahing kakayahan nito. Ang una ay wind speed, na lubhang nagpapabilis sa paggalaw nito, ang ikalawa ay wind blade claw, na nagpapakawala ng matatalim na talam ng hangin mula sa malayo. Alam niyang mapanganib na piliting baguhin ang mga kakayahang ito dahil maaari siyang magkamali at ikamatay niya yon. Biglang sumugod ang Wolf King na tila dala ang buong lakas ng hangin. Sa isang iglap, hinubad ni Jiang Yang ang kanyang damit upang maging mas malaya ang kanyang mga galaw, na pagpasyahan niyang tapusin ito sa pinakamatinding paraan. Agad siya umatake at buong tapang niyang hinarap ang hari ng mga lobo. Alam niyang bukod sa kanyang mga sirang kakayahan, siya rin ang pinakamahusay sa parehong karunungan at sining ng pakikipaglaban. Tumalon siya ng napakataas at hinanap ang mahina na bahagi ng halimaw. Kasabay nito, pinakawalan niya ang isang bughaw na hiwang enerhiya na hamati sa hangin. Sa sobrang bilis ng kanyang kilos, mistula siyang kidlat. Samantala, sa pasukan ng training zone sa Charging Rabbit, nakahinga ng maluwag ang isang grupo ng mga estudyanteng himalang nakaligtas, ang grupo ni Yang Bei. Pinagsasabihan sila ng mga instruktor na nakasuot ng berdeng trench coat dahil sa kanilang walang ingat na pagpasok sa advanced zone, pinagsabihan sila na hindi ba pwedeng masunurin na mag-level up sa basic area. Hindi maitago ni Yang Bei ang kanyang inggit, hindi niya maintindihan kung paano sila muntik nang mamatay kahit magkakasama, samantalang si Jiang Yang ay nilinis ang buong lugar ng mag-isa. Sigurado siya na nandaya si Jiang Yang, makikita ang matinding galit sa kanilang mga mukha habang sinuntok niya ang kanyang kasamahan. At noon ding sandaling yun, lumabas sa malaking screen ang resulta na ikinabigla ng lahat, napatay ni Jiang Yang ang Cyclone Wolf King at nakapagtala ng panibagong record. Nagkagulo ang buong training base, habang ikinagulat ng grupo ni Yang Bei ang nangyari dahil halos 1 oras at kalahati ang dating record, ngunit nabawasan yun ng mahigit 30 minuto. Sa kabilang banda, mariing nakatitig si Yang Bei sa talaan habang nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata, naniniwala siyang nandaya si Jiang Yang at nangakong sisirain ang reputasyon nito sa harap ng lahat at huwag siyang sisihin sa susunod na mangyayari. Isinama niya ang kanyang mga tauhan papunta sa base ng Cyclone Wolf, kunwari upang suportahan si Jiang Yang, ngunit ang tunay niyang pakay ay humanap ng paraan upang mapahiya ito. Samantala, nakatusok ang espada ni Jiang Yang sa bangkay ng Wolf King. Natapos na ang huling laban habang nakatayo siya na tinitingnan ng araw, opisyal na niyang naabot ang level 10, sa wakas ay nagising ang kanyang ikalawang likas na kakayahan. Binigyan siya ng sistema ng durability at isang kakayahang tinatawag na plant grafting. Sa unang tingin, tila isa lamang itong walang silbing kakayahan, lumabas ang kanyang bagong status, isang level 10 rank F at kasama rito ang lahat ng kanyang kasalukuyang kakayahan na handa ng gamitin. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Yang. Muli niyang ginamit ang modify. Sa isang iglap, binago niya ang plant grafting at ginawa itong universal grafting, isang makadyos na kakayahang kayang lumikha ng pinakamakapangyarihang mahiwagang halimaw. Pinahihintulutan siya nitong pagsamahin ang iba't ibang uri ng nilalang upang makabuo ng mas mataas na lahi. Pagkatapos maabot ang level 10, naging 100% ang tsansa ng matagumpay na paglikha, bagamat mayroon pa rin itong mga limitasyon. Alam na alam ni Jiang Yang na hawak niya ngayon ang isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan sa buong mundo. Sa pamamagitan nito, ang isang malakas ng halimaw ay maaari pang magkaroon ng mas makapangyarihang lahing kakayahan. Posible pang ang makalikha ng isang maalamat na S-rank beast sa pamamagitan ng pagsasanib ng 2 A-rank beast. Sa madaling salita, isa itong kakayahang maituturing na ganap na pandaraya, at kung gagamit pa siya ng Beast Tamer Scroll, makakakuha siya ng isang battle pet na magiging ganap na tapat sa kanya. Habang iniisip yun, muling nagliyab sa galit ang puso ni Jiang Yang, naalala niya kung paano siya pinakinabangan ng iba sa kanyang nakaraang buhay at inangkin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahil sa kanyang kakayahan, muli niyang nakita sa kanyang isipan ang mga anino ng mga taong nagsamantala sa kanya habang siya'y nakaluhod at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi na yun mauulit. Bagamat balot ng dugo ang kanyang katawan, mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang espada, isinumpa niyang hindi na niya hahayaang gamitin siya ng kahit sino kailanman, at ang kanyang kapangyarihan ay sa kanya lang. Sinulyapan niya ang malawak na disyerto na ngayon ay natatakpan ng mga bangkay ng mga lobo, para sa kanya, naging isang napakagandang araw yun. Panahon na upang bumalik, habang naglalakad,
Napansin niya ang isang berdeng magic crystal na nalaglag mula sa isang lobo, isa itong napakabihirang materyales na ginagamit upang palakasin ang mga kagamitan. Pero hindi niya ito kinuha, dahil alam niyang ang lahat ng magic crystal sa training base ay pag-aari ng association, ngunit ngayong umabot na siya sa level 10, maaari na siyang pumasok sa wild zone nang hindi na humihingi ng pahintulot. Doon, anumang makuha niya ay magiging kanya. Sa wakas, mawawala na rin ang kanyang problema sa pera sa isang iglap. Napangiwi si Jiang Yang dahil sa matinding sakit ng kanyang mga sugat. Hindi naman yun nakamamatay kaya hindi niya maaaring gamitin agad ang kanyang regeneration ability upang automatikong gumaling, alam niyang napakamahal magpagamot sa ospital, at sa kasalukuyan ay halos wala na siyang kahit isang sentimo. Habang iniinda niya ang sakit, naisip niyang baka ang pinakamainam na paraan ay kitilin ang sarili upang mapilitang mag-activate ang revive ability at tuluyang gumaling ng libre. May katwiran nga naman, ngunit may isang malaking problema, kapag ginawa niya yun sa harap ng mga gwardya, siguradong lilikha lamang siya ng malaking iskandalo at makakaakit ng hindi kailangang atensyon. Kaya nagpasya siyang humanap muna ng isang tagong lugar kung saan maaari niyang isagawa ang kanyang plano ng tahimik. Tahimik siyang naglakad sa loob ng training base habang pasan ang kanyang espada sa balikat, umaasang walang makakapansin sa kanya. Ngunit pagdating niya sa pangunahing plaza, bumungad sa kanya ang napakaraming tao, halos lahat ng estudyante ay tila nagtipon sa iisang lugar. Nagulat siya at napaisip kung bakit ganoon karami ang naroon. Mula sa malayo ay may sumigaw, siya yun, ang bagong estudyanteng bumasag sa lahat ng record ng training base. Doon lamang napagtanto ni Jiang Yang na siya na pala ang sentro ng atensyon, ang pagbabasag niya ng record ay parang paghahagis ng isang pirasong karne sa gitna ng kulungan ng mga leon. Napamura siya sa malas, sa dami ng matang nakatingin sa kanya. Wala na siyang pagkakataong gamitin ang revive ability nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim. Lalong sumasakit ang kanyang mga sugat at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kung gagaling siya sa harap ng lahat, mawawala ang kanyang pinakamalaking sekreto. Ang gusto lang niya ngayon ay makahanap ng mabilis na daan palabas bago pa siya mawala ng malay dahil sa pagkawala ng dugo. Bigla na lamang bumaba mula sa kalangitan ang isang nakakasilaw na gintong liwanag. Napatingala si Jiang Yang, nalilito sa nangyayari. Isang malaanghel na nilalang ang lumitaw sa kanyang likuran habang tinatakpan siya ng mga pakpak nito. Ang pambihirang kakayahang yun ay nagpabuka ng bibig ng lahat ng nakasaksi, at nakilala nila ang isang kakayahan na S-rank support class, ang Sacred Angel. Isa ito sa pinakabihirang kakayahan sa buong mundo. Ang nagmamay-ari nito ay si Yao Kexen. Sa kanyang maningning na pakpak, mistula siyang isang tunay na Diyos ang bumaba mula sa langit. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na isang miyembro ng prestihiyosong pamilya Yao ang naroroon, ang kanyang presensya pa lamang ay sapat ng baguhin ang buong kapaligiran. Naramdaman ni Jiang Yang na unti-unting napuno ng lakas ang kanyang katawan, sakto ang paggaling na yun sa oras na kailangan niya ito. Tahimik siyang tiningnan ni Yao Kexen habang tuluyang nagsasara ang lahat ng kanyang mga sugat, taos-puso siyang nagpasalamat at sinabing halos ganap na siyang gumaling, dahil sa kanya, hindi na niya kinailangang kitilin ang sarili upang magpagaling. Bilang pasasalamat, inalok ni Jiang Yang na siya ang magkukumpuni ng kanyang kagamitan sa hinaharap. Alam niyang ang mga support class ay laging nangangailangan ng isang mahusay na blacksmith. Tinanggap yun ni Yao Kexen ng mingiti at sinabing kapag nasira ang kanyang kagamitan, tiyak na hihingi siya ng tulong sa kanya. Biglang sumulpot si Yang Bei, itinulak ang mga tao habang walang tigil sa pang-iinsulto. Malakas niyang ipinagsisigawan na si Jiang Yang ay isang manluloko at walang sino man ang dapat maniwala sa kanya habang tinuturo niya ito. Ipinaalala niya sa lahat na dalawang basura na F-rank class ni Jiang Yang ang pinakamababang ranggo ang kanyang nakuha. Iginigiit niya sa harap ng lahat na ang mabilis nitong pagbasag sa mga record ay bunga lamang ng pandaraya. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ng mga estudyante, na totoo nga, paano magagawa ng isang crafting class na linisin ang buong zone ng mag-isa? Ipinilit ni Yang Bei na imposibleng mabasag ng isang rank F ang record maliban na lamang kung gumamit ito ng mamahalin at ilegal na kagamitan. Nakangiti niyang inisip na inakusahan pa niya si Jiang Yang ng maruruming pamamaraan dahil hindi niya matanggap na nalampasan siya nito matapos ang 3 taon nilang magkasama sa high school. Tahimik lamang na nakinig si Jiang Yang habang paulit-ulit siyang tinuturo ni Yang Bei sa harap ng buong paaralan. Pagkatapos ay ibinagsak ni Yang Bei ang kanyang pinakamabigat na akusasyon. Hindi talaga mahirap si Jiang Yang, niloloko lamang umano nito ang paaralan upang patuloy na makuha ang mga subsidiya. Napakabigat ng paratang na yun kaya agad itong pinaniwalaan ng maraming tao,
unti-unti nilang tinatakan si Jiang Yang bilang isang walang hiya at mapagsamantalang tao. Ngumiti si Jiang Yang at sarkastikong nagtanong kung gusto ba ni Yang Bei ng patunay na hindi siya nandaya. Eksakto yun ang hinihintay ni Yang Bei, agad niya itong hinamon ng isang laban na walang gamit o kagamitan upang mapatunayan kung sino ang tunay na mas malakas. Kung manalo siya, patunay lang ito na hindi siya nandaya. Nag-aalala si Yao Kexen at pinigilan si Jiang Yang. Sinabi niyang wala itong kailangang patunayan sa isang taong tulad ni Yang Bei. Ngunit ngumiti lamang si Jiang Yang at nagpasalamat sa kanyang pag-aalala. Sa harap ng buong plaza, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada at tinanggap ang hamon ng may nakakatakot na kalmadong ekspresyon. Agad na nanahimik ang lahat na nandoon. Alam ni Jiang Yang na kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito ngayon din upang hindi na ito maging problema sa hinaharap. Walang sino man ang haharang sa kanyang landas patungo sa pinakamataas na tuktok sa pagiging malakas. Samantala, malakas namang tumawa si Yang Bei, ipinagyabang niyang isa siyang rank A warrior at kumbinsidong panalo na siya bago pa man magsimula ang laban. Kaagad niyang inactivate ang kanyang berserker ability. Isang marahas na pulang enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, ipinapakita ang tunay na kapangyarihan ng kanyang kakayahan, isinasakripisyo niya ang sariling lakas buhay kapalit ng napakalaking pagtaas ng kanyang lakas, bilis, at depensa, dahilan upang maging tila isang buhay na tangke sa digmaan. Pasigaw niyang sinabi kay Jiang Yang na balak niya itong bugbugin ng husto hanggang sa magkalat ang mga ngipin nito sa lupa, upang tuluyan ang mapatunayan ang kanyang peke na pagkukunwari. Tiningnan lamang siya ni Jiang Yang nang walang anumang emosyon at malamig na nagsalita, bagamat kahanga-hanga ang anyo nito, umaasa siyang mapapanatili nito ang ganoong lakas ng matagal, panahon na upang magsimula ang palabas. Hindi man lang natinag si Jiang Yang sa naglalagablab na pulang aura. Alam niyang bulag na nagtitiwala si Zhong Bei sa kataasan ng kanyang A-rank combat class, ngunit para kay Jiang Yang, isa lamang itong walang saysay na palamuti. Tahimik niyang inayos ang kanyang tindig at naghanda para sa isang labanang suntukan, walang armas, walang panlilinlang, purong lakas lamang laban sa kayabangan ng isang di umano'y henyo. Matatag siyang tumayo, desididong turuan si Zhong Bei ng aral sa pagpapakumbaba. Ipapakita niya rito at sa lahat ng nanunood na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o klase ng isang tao. Samantala, halos masunog sa matinding galit si Yang Bei, sumabog ang kanyang berserker aura habang naghahanda siyang umatake. Hindi makapaniwala si Yao Kexen sa kanyang nasasaksihan, para sa kanya, imposibleng mangyari ito, isang A-rank combat class laban sa isang simpleng F-rank artisan, isa itong laban na dapat sana'y nauwi sa ganap na massacre. Ngunit nanatiling kalmado si Jiang Yang, inihayag pa niyang bago umalis siya sa base, na ibalik na niya ang lahat ng kagamitang hiniram sa akademya, ang kailangan lang niya ay matalo niya ito. Nakatayo siyang nakayapak at walang dalang kahit isang kagamitan, hinahamon ng isang naglalakad na tangke sa pamamagitan lamang ng kanyang tiwala sa sarili, habang inisip niya hindi na siya kailangang mag-alala, na baka may mapansin silang kakaiba tungkol dito. Sa isang malakas na sigaw, sumugod si Yang Bei, na dito na magtatapos ang lahat sa laban. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok na nababalot ng pulang enerhiya, ngunit bahagyang gumalaw lamang si Jiang Yang, nagulat siya dahil naiwasan ang kanyang suntok. Dahil dito, lalong sumiklab sa galit si Yang Bei, hindi siya makapaniwalang pam-alya siya. Dahil sa pagkabigo, muli siyang umatake, isa na namang napakalupit na suntok ang kanyang pinakawalan, sinundan pa ng sunod-sunod na mabilis na atake. Kumbinsido siyang imposibleng maiwasan ni Jiang Yang ang lahat ng kanyang suntok. Ngunit wala itong silbi, parang sumasayaw lamang si Jiang Yang habang dumudulas sa pagitan ng bawat suntok, ang natitira lamang sa kanyang dinaanan ay mga after image, samantalang puro hangin lamang ang tinatamaan ni Yang Bei. Habang kalmado siyang umiiwas sa mga suntok, inamin ni Jiang Yang na tunay ngang napakalakas ng berserker class. Ngunit walang halaga ang anumang lakas kung hindi naman tumatama ang mga atake at kasabay nito naghanda siya ng counter-attack. Pagkatapos bigla siyang pumasok sa loob ng depensa ni Yang Bei, yumuko siya malapit sa tainga nito at pabulong na nagsalita, sayang ang kanyang talento kung puro walang direksyong pag-indayog lang ang ginagawa niya, lalo na 3 taon na nitong kabisado ang bawat galaw niya. Sa mismong sandaling yun, pinakawalan niya ang isang mabilis at matigas na suntok diretso sa tagiliran ni Yang Bei, umalingaw-ngaw ang napakalakas na impact at ang nabaling buto nito sa loob. Malamig ang tingin ni Jiang Yang habang ipinapahiwatig na kahit kabisado niya ang mga galaw ng kalaban, hinding-hindi naman ito mahuhulaan ang susunod niyang gagawin. Napaubo si Yang Bei habang napangiwi sa tindi ng sakit habang hindi siya makapaniwala sa nangyayari, hindi niya maunawaan kung paano siya napahiya ng isang F-rank.
Bumagsak siya ng malakas sa lupa, at agad na nagsitakbo ang kanyang mga tagasunod upang tulungan si Yang Bei. Samantala, nanatiling nakatayo si Jiang Yang bilang nagwagi, halos pabulong niyang sinabi sa sarili na nananatili pa rin siyang isang antas na mas mataas kaysa sa kanilang lahat. Nagkagulo ang buong estudyante, walang makaproseso sa katotohanang isang F-rank artisan ang nagpabagsak sa isang A-rank berserker. Ipinagpag lamang ni Jiang Yang ang kanyang mga kamay na parabang katatapos lang niya sa isang nakakabagot na gawain at wala nang saysay pang sayangin ang kanyang oras dito. Pagkatapos, saka siyang tahimik na naglakad palabas ng base, alam niyang ang pinakamahalaga ngayon ay makakuha ng disenteng kagamitan bago siya magtungo sa mga wild zone. Sa kakayahan niyang modify, sigurado siyang hindi magiging problema ang paglikha ng mga maalamat na sandata, basta't mayroon lamang siyang batayang kagamitan na mababago. Pagkalabas niya sa rookie training base, napakamot siya sa ulo. Ngayong naibalik na niya ang lahat ng kagamitan ng paaralan, kailangan na niyang bumili ng sarili niyang gamit, bilang basehan para sa pagbabago, siguro titingnan na lang niya ang mga stall sa kalye. Sinilip niya ang laman ng kanyang bulsa at napabuntong hininga, sa kakaunting perang mayroon siya. Maging ang pamimili sa mga bangkita ay tila mahirap na. Bigla na lamang may sumuntok mula sa kanyang likuran. Ngunit agad niya itong napansin, gamit lamang ang isang kamay, sinalo niya ang kamao ng umatake. Pamilyar na pamilyar siya sa estilong yun, pagharap niya, ngumiti siya, habang pinagsabihan niya ito na ginawa na naman niya ang kanyang kalokohan. Ang nasa kanyang harapan ay si Wang, ang matagal na niyang karibal. Kinilala niya si Jiang Yang pa rin ang numero 1 sa parehong akademiko at martial arts sa loob ng 3 taon. Naghagis ito ng isang lata ng soft drink upang basagin ang tensyon. Habang umiinom, tinanong ni Jiang Yang kung naroon ba siya sa laban nila ni Yang Bei, agad namang sumang-ayon si Wang at sinabing kung hindi niya matatalo si Yang Bei, kailangan niyang humarap at iligtas siya. Diretsahan din niyang sinabi na si Jiang Yang lamang ang tanging karibal na kinikilala niya. Ang mga taong tulad ni Yang Bei ay hindi man lang karapat-dapat sa kanyang pansin. Inamin ni Jiang Yang na hindi pa nga niya ginamit ang kanyang buong lakas sa laban. Naalala nilang dalawa ang unang taon nila sa high school, nang magharap sila sa harap ng buong paaralan. Noon, si Wong Qingfang ang nauwi sa pagkatalo, itinaas niya ang kanyang kamay at kusang sumuko. Habang naglalakad at umiinom ang dalawa, binanggit ni Jiang Yang na mula noon ay natatalo na siya taon-taon. Pabiro siyang nagtanong kung ibinigay ba ni Wang ang first place scholarship dahil mayaman naman ito at hindi nangangailangan ng pera. Tumawa lamang si Wang at sinabi na hindi niya gagawin yun, natakot lang siya sa kanyang mga mata kapag seryoso siyang lumalaban. Ngumiti si Jiang Yang at tinanong kung susuko ba itong muli kapag nagharap sila sa pambansang torneo ngayong taon. Nakangiti na sinabi ni Wang na talagang hindi yun mangyayari. Nangako siyang sa susunod ay bubugbugin niya ito ng napakalakas hanggang mapulot nito ang sariling mga ngipin sa sahig. Nagkatitigan silang dalawa na may mapanghamong mga ngiti, pareho silang determinadong ibigay ang lahat sa susunod nilang laban. Nagbanggaan ang kanilang mga lata ng soft drink sa gitna ng lungsod bilang tanda ng kanilang pangako sa nalalapit na tunggalian. Pagkatapos ay naglabas si Wang ng isang card at inihagis iyon kay Jiang Yang. May laman itong 2,000 credits upang ipambili ng Cyclone Wolf Expedition Guide para sa mabilis na pagtapos na estratehiya. Nagpaalam siya habang itinataas ang kanyang lata at pinaalalahan ang huwag niyang kalimutan na ibigay sa kanya sa lalong magaling panahon. Agad namang siyang sumang-ayon habang nakatingin kay Wang papalayo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tunay siyang nagpapasalamat, ipinangako niyang hindi niya malilimutan ang kabutihang iyon at dodoblehin pa ang kanyang kabayaran pagdating ng tamang panahon. Habang nakatingi sa ATM card, inisip niya na ngayong may kaunti na siyang pera, panahon na upang humanap ng mga nakatagong kayamanan sa mga tindahan sa bangkita. Habang naglalakad ng walang pagmamadali sa lungsod, iniisip niya kung anong mga pambihirang bagay ang maaari niyang matagpuan ngayon. Hindi nagtagal, pumasok siya sa isang makitid at madilim na eskenitang puno ng mga tubo at nakalaylay na mga cable. Ito ang lugar ng mga black market street stall, isang puok kung saan magkasabay umiiral ang ilegal at murang kalakalan. Batay sa alaala ng kanyang nakaraang buhay, ito ang pinakamarumi at pinakamurang black market sa buong lungsod. Perpektong lugar ito para sa isang taong kapos sa budget, alam niyang karamihan sa mga panindang naroon ay puro basura lamang, ngunit alam din niyang para sa isang taong may matalas na mata tulad niya, hindi imposibleng makahanap ng isang nakatagong kayamanan. Huminto siya sa isang tindahan ng mga segunda manong sandata, sa loob ay nakaupo ang isang lalaking may suot na salamin, napapalibutan ng mga espada na nakatusok sa malalaking bato, malinaw ang karatula,
bumibili at nagbebenta ng segunda manong kagamitan. Sinuri ni Gianyang ang isang espada at nakita niya na isa itong Demonic Meteor Blade. Maganda ang attack stats nito, ngunit bagsak na bagsak ang durability, 72% na lamang ang natitira. Matigas ang tindero, at agad niya itong bininta sa halagang 18,000 credits, ni isang credit ay hindi niya ibabawas. Ayon dito, kung parang bago pa ang espada, aabot sana ito sa 25,000 credits. Napangiti lamang si Jiang Yang, sa tingin niya, masyado itong napakamahal. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mamahaling espada, itinuro niya ang isang mas payak na sandata. Agad naman niya itong ibinenta ng tindero sa halagang 5,000. Agad itong sinuri ng sistema, bronze sword, na may level 10 ang kalidad nito, may dissenting attack power, bagamat bahagya na ring bumaba ang durability. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang alok na nagpatahimik sa tindero. Kung maayos niya ang Demonic Meteor Blade, ibibigay nito ng libre ang bronze sword. Bahagyang ibinaba ng tindero ang kanyang salamin, hindi siya makapaniwalang ang isang batang tulad nito ay nagsasabing kaya nitong kumpunihin ang ganoong klaseng sandata. Hindi na naghintay pa ng sagot si Jiang Yang, kaagad niyang ginamit ang kanyang repair ability, kinumpirma ng sistema ang pagsisimula ng proseso para sa durability. Unti-unting nagliwanag ng asul ang kanyang kamay, binanggit niya sa tindero na gumana man ito o hindi. Bakit hindi nila subukan? Ngunit sa isip niya, mula pa sa simula ay hindi na niya kailangan ang Demonic Meteor Blade. Sa kanyang isipan, lumitaw ang larawan ng isang maalamat na general na rumaragasa sakay ng kabayo, hindi kailanman ang mamahaling espada ang tunay niyang pakay, ang gusto niya ay ang simpleng bronze sword na walang ibang nagbibigay halaga. Sa tulong ng kanyang modify ability, ang ordinaryong espadang yun ay maaaring maging isang maalamat na sandata.